No? Sa pagkaalam niyo, ilang oras kaya pag ako nag-talk? Ha? Sir, sa pagkaalam mo, ilang oras ako mag-talk? Ha? 30 minutes? Sir, manghula ka. Bisaya ka? Ah, Ilonggo. Kadalasan, Ilonggo manghula. Hindi lang manghula, manggagamot pa. At nang may sakit, pwedeng magpagamot. No? Kompetensya nyo yung nurses at saka doktor, sir. Huwag mong gawin yan. May doktor ba dito? May doktor? Wala? Nurse, meron? Wow. Halatado na yung nurse, oh. Magandang ngiti. Okay. Oh. Nakakapagod. Ano gusto nyo? Pagpatuloy na natin. Ako pala ang kasunod na speaker, no? Ako talaga. Pero yun ang ang kulit ko, ang kulit. Alam nyo dito, pag nag-talk na ako, lahat ng mga matataba, tanggal yung kolesterol. Tanggal yung kolesterol. Sa katatawa lang. Siyempre, gutom na, parang ano na yan eh. Pag gutom ka na, parang nag-ano ka na, fasting ka na yan, no? Yan. Parang nagpa-fasting ka na. Ito lang ang pidos na mayroong fasting. Meron ba gutom? Taas yung mga kamay. Gutom, taas yung mga kamay. Ayan! Taas! O, sinong hindi pa gutom? Taas yung mga kamay. Yung hindi tumaas ang mga kamay, yan ang magpapakain sa inyo. Mamaya, ma'am, gusto mo bang ilibre? Ha? Sir, ikaw, nanglilibre ka ba? Sabi ni sir, anong libre? Gutom nga ako eh. Okay! Ako yung kasunod na speaker. No? Makulit lang talaga. Ayan. Oh, yan. Nakita na kayo dyan. Sunod na linggo o bukas lalabas na kayo. Diyan, lahat ng pangyayari sa loob ng Pidos, lahat ng naramdaman mo, no? Pag pinost ko o in-upload ko, no? I-click mo lang yung YouTube na yun. Kinabukasan. Hanggang pagdating sa labas ng bansa, may problema ka. Yung grabing dinanas mo dito sa Pidos, gutom. No? Pagdating sa labas ng bansa, pagod ka man, gutom ka man, no? Wala ka mang sahod-sahod. I-click mo lang yung YouTube channel na ibibigay ko sa inyo mamaya. Pag na-i-click ninyo, makikita nyo yung mga mukha ninyo, nandoon kayo, yung bago kayo umalis. Tapos, grabe, no? Grabe. So, sa halip na malungkot ka, masaya ka, mawala yung problema mo. Ma'am, kamusta? May problema ka ba? Wala, okay. Gusto mo malaman ang pangalan mo? Gusto mo malaman? Okay. Dapat alamin yung mga pangalan, si Sir, kilala niyo na, di ba? Huwag kayo na basta-basta maniniwala sa mga taong pumatay dito na hindi nagpapakilala. Uso na yan ngayon. Kunin lang number mo, tapos nanalo ka ng million. Kinagat ko. Yan, sabi ko, sige, padala nyo na sa Gcash ko. Ngayon nagdamihan sila palaitin sa akin. Hindi nila alam. Sunod nun, sige, magkita na lang tayo personal dito sa Jollibee. Tapos, tapos, diba? Meron ba dito? Wala. Okay! Pagkilala na! By the way, I'm Mr. Santa Rosa ng Amipa Pidos for Welfare Assistance Manigang Saturday. Nandito rin po kami. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, bakit ka nandito kami dahil sa napakalang mga services para sa inyo? Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyo malalaman ang buong detalye sa aking pagpapalik. Salamat sa mga kamay! Sa walang kamay, bahala ka kayo! Ayos, may nantok pa, wala na! Wala na! Sus, nako! Laglaga ng tubig! Nung nagkaroon doon, basag yung baso eh. Ako sinisi, ikaw kasi 55 years old, inabot ang antok, kape ng kape. Pagpasok ko, bigla nabitawan ng baso, hindi yung kape. No, nawasak ang baso, no? Sinisi pa ako. Problema ko ba yan? Okay! Sam Carbajosa. Meron pang taga Luzon. Luzon. Walang taga Luzon? Luzon. Saan ka sa Luzon, sir? Sa Bicol. Saan po? Bicol po. Bicol, okay. Visayas, meron? Mga Visayas. Dami taga Visayas. Mindanao. Meron? Yan.
Ikaw lang may dala, ma'am. Saan ka sa may dala, ma'am? Anong trabaho ng asawa mo? Kasi nung magtanong ako nung nakaraan, anong trabaho ng asawa mo, sabi niya? Hindi, mangingisda. Okay! Oh, magtatanong ako ulit. Kulit to. Mayroon bang ex-abroad dito? Taas yung mga kamay. Taas. Ex-abroad. 8. First timers, taas yung mga kamay. 9. Sabi ko, parang hindi siya nagbilang. Hindi naman talaga, ano bang marami? 8 or 9? Oh, mas marami yung 9. Kaya mas marami yung tumaas-taas ang kamay. No? Nung nakaraan dito, nung Tuesday, dito siya talaga tumawag ko ng ambulance kasi hinimatay. Gumagano na. Diyan sa inupuan mo, sir. Ganyan din kalaki yung katawan. Pero pumibigay din pa. Sabi ko sa iyo, ang lupit dito. Grabe. O tuloy-tuloy na tayo. Nagtatanong lang kung sino mga ex-abroad, first timers. Ikaw sir, ex-abroad. Okay. Sino mga ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas sa bansa? 20 years. 20 years muna si ma'am. Mabilis ko pa sa kamay. No? 15 years, mayroon? Oh, yan, nakarin yung ambulance. 15 years, mayroon? Wala. 10 years, mayroon? 10 years! Wow, tatlo. Sir, 10 years, no? 10 years ka na, sir. Ikaw, sir. Alam ko, hindi ka 10 years. Okay. Okay, 10 years. Sir, saan ka nakilos doon nung umalis ka? Bago umalis? Hindi mo natanda. Ikaw, sir, saan? Dito rin sa amin. Dito rin sa iba. Sir, hindi mo naman natanda pero napilos ka nung bago ka umalis. Ang tanong, nakita mo ba ako nung magpilos ka noon doon sa pinapilosan mo? Parang matatanda ako. Saan ka magpilos noon? Kalimutan mo parang dito. Hindi mo talaga. Pero Pero tayo natatanda ako. Sige, bahala ka na dyan. Ikaw siya. Nakikita mo ako sa pinapilosan mo noon. Hindi. Hindi. Iba ang pinapilosan mo. Iba. So, hindi mo makakita doon. Tama. Nasimulan mo talaga ako. Sir, natandaan mo ako, sir. Natandaan mo ako. Ayun, malimutin. Yan! So ngayon nakita ko ni sir. Si sir parang, no? Parang maripin. Okay. Natandaan, ang iba hindi, parang lang, no? Sir, kamusta po kayo? Nung nasa labas kayo ng bansa, kamusta naman? Okay naman? Okay naman? Yan. Si sir ang tinatanong ko, si ma'am ang sumasagot. Kasi sumagot. Yan, gusto ma'am. Ba ang pulis si ma'am? Ikaw ba yung pulis na inimbestigahan ngayon? Ayun. Okay! Masisi ka na, makulit na talaga ako. Sabi ko, ma'am. Anong trabaho mo sa labas sa bansa? Anong trabaho? Nurse din. Clinic. Mahingat kayo. So, listen kayo. Okay, ganito. Magtatanong lang sa mga ex-abroad. Masarap pa buhay mo OFW? Ex-abroad? O hindi? Yung itong buhay, ma'am. Masarap buhay? Hindi. Meron pa? Hindi. Kadalasan, masagot dito, hindi. Sabi ng mga first timers. Bakit kayo? Hindi pa kinakalata. Bakit po ba? Hindi pa kinakalata. Bakit ang ex-abroad po konti na lang? Hindi kinakalata mga first timers. Dami nyo yun. Puro first timers, abroad, tinanaw yun. Halos 5 na lang nakita mo. Sabi nga ba? Hindi pa. Kaya pala wala kang bumabalik. Hindi magaling. Hindi masarap. Buhay OFW. Sobrang hirap. Sobrang sakit. Pero, sobrang sarap. Ma'am. Si ma'am. First time eh. Naranasan mo bang super hirap?
Sobrang sakit ng buhay. Fatal na lang dito sa Pilipinas. Kasi ikaw sa Pilipinas. Hindi ko tinatanong kung saan ka. Tinatanong ko, ang sagot ko, naranasan mo lang sobrang hirap at sobrang sakit. Naranasan ko naman. Ikaw ang hindi ka. Hindi ka. Sagot. Hindi ka po mas magaling. Ano ka naranasan ko? Ating naranasan ko mo. Naranasan. Bakit sinasabi ng karamihan? Naranasan. Kasi sobrang hirap ngayon sa Pilipinas. Araw ngayon, di ba? Maraming Diyos. Ano siya? Diyos ko lang napakamahal na. Guys, mahal na ang bigas. Huwag na mag-asawa. Sir, kaway ka sa sarili ko. Sabihin mo, ay sir, hanggang ngayon, hindi po mababa ang bigas, kaya mag-upload na lang kami. Times 10 ang bigas. Ilang times 10, sir? 10? Times 10 na. Guys, times 10 na daw ang taas ng bigas. Di ba sabi, bebaba? Yes, sir. Sabi 20 lang. 20. Tapos? 20, 1/4. 1/4 lang. Grabe. Eh, marami namang trabaho sa Pilipinas, ah. Marami namang trabaho sa Pilipinas. Marami? Marami, pero? Marami, pero maliit ang sahod. Kaya maganda, yung may insurance. Kasi, pag walang insurance, walang assurance. Ay, sigurado ba kayo pagdating sa labas ng bansa, malaki ang sahod? Ha? Si ma'am lagi ang sumasagot. Hindi. Kasi, dinanas ni ma'am, hindi lahat ng umaalis ay nagtatagumpay. Tama, ma'am? Bakit? Sinabi ng karamihan, hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit. Ma'am, tandaan mo, yung mga dinadanas mo, mahirap. At sakit. Hindi pa yun. Pag alis mo ng Pilipinas, mas mahigit pa ang maramdaman na sobrang hirap. Registration. At sakit. Bakit? After mo magpilos, ihahatid ka na sa airport. Pagkala nito, ihahatid na sa huli ka, no? Hindi sa airport. Kasi yan ang pinakalas mo, ma'am. After mo magpilos, ihahatid ka sa airport para maka-flight na. Hinatid ka pag nangibisi mo. Hinatid ka ng pamilya mo. Pagdating mo ng airport, ma'am, doon mo na maramdaman. Lalong umuwi, anak ka. Ang lungkot, ang ganda, di ba? Tapos, puro na kayo ganun-ganon. Kasi pag papasukin ka na doon sa gate, hindi ka na pwedeng i-back sa kamar mo sa buhay. Kaya puro na lang ganun-ganon. Hanggang sa pagsakay mo ng plane, tapos, nang wala ka na doon, hindi ka na makikita doon eh. Hanggang sa lumipad yung plane, sabihin ng mga mo sa buhay, siya na siguro yun. Siya na siguro yun. Gusto mo mang kumaway na mahal mo sa buhay, ikaw gusto mo rin. Kaya lang hindi na kayo magkikita-kita kasi lumilipad na ang plane hanggang po pagpasok yan doon, papasok niya sa ulap, doon sa kataas-taasan, hindi mo talaga makita. Kahit anong silip mo sa baba, wala ka talaga. Ay kung nasa gitna ka pa ng loob ng aeroplano, wala hindi ka sa may gilid, doon sa gilid, malapit sa bintana. Kaya kadalasan ng iba nagagawan, malapit sa bintana. Kasi mas maganda makita lahat. Malay mo, makita mo sa buhay ko, kumakaway pa. Wala na. Pagdating mo sa labas sa bansa, sir, di ba first timer ka rin? First timer ka rin? Example na rin. Naramdaman mo rin mga naranasan mo rin mga gano'n, no? Nung mapag ng plane, wow, grabe. Hindi pa rin mawala sa isipan mo. Tapos, kinabukasan, trabaho ka na. Umpisa na ang laban. No? Laban mo. Laban mo. Lalaban ka na! Trabaho ka na. Umpisa na. Doon ka na makakaramdam ng sobrang hirap. No? Sobrang sakit. Kasi nagigdagan. Maliban yung pag-alis mo, malungkot ka na. Yung pagtrabaho mo, pagod ka na. Tapos, kulang ka sa pahinga, gutom ka na. Tawagan mo man ang mahal mo sa buhay. Hindi mo naman sila pwedeng tawagan, pero wala naman sila doon.
So medyo masakit talaga ang pakiramdam. Pero kapag isip ka, nung tinawagan mo, after mo ng work, kasi malakas naman ang signal, nag-video call pa kayo. Makita mo agad sa cellphone yung mukha na mahal mo sa buhay. Ikaw, nakita din nila. Medyo nabawas-bawasan yung bigat sama ng buhay. Pero, nung biglang mag-brown out, nawala ang signal. Nawala ka rin. Yan ang pinakamahirap, tama? Pero, kinabukasan, tuloy-tuloy ng trabaho. Hindi pa rin mawala sa isipan. Kaya lang, may pinirmahan ka na hindi ka pwedeng umuwi ng Pilipinas. Na dapat tapusin mo kung ilang taon ka magtatrabaho, tiisin mo. Tama? Tuloy-tuloy ang trabaho. Hanggang sa kumikita na, pagdating ng isang buwan, sa sahod na. Makapag-isip ka na, babawi ka na lang. Kung sumahod ka na, magpadala ka na, masarap na ang pakiramdam, masaya ka, pati pamilya mo. Tama? Kaya, yan ang ibig kong sabihin. Hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. No? Yan ang ibig. May sinabi ba akong masama? Ang iba kasi tawang ng tawa kasi akala masama yung ibig kong sabihin. Hindi po. Pero, sunod-sunod na. Ayan na. Medyo nakaluwag-luwag ka na. Sige, trabaho ng trabaho. Ganang-gana ka na magtrabaho. Tapos, ito naman, ang pamilya mo, hindi ka pa katapos sa isang buwan na magtatrabaho. Ganang-gana na rin. Text ng text sa'yo. Mahal, padalhan mo naman kami. Hindi pa ka sumasahod. No? Ang kulit na. Doon mo naman naramdaman na wala ka na rin ng gana dahil sa kakulitan. Kasi wala pa ng sahod. No? Sige, kailan ka magpadala uli? Di ba? Ilang buwan ang nakalipas. Ang iba, nawala ng gana. Sumagot sa cellphone. Kaya, naiinis na. No? Lagi na naka-off ang cellphone. Kaya diyan, nagsimula. Minsan, no? Nagkalabuan. Kaya maraming OFW na pag-uwi ng Pilipinas, wala na si Mrs. Wala na si Mr. dahil sa kakulitan. No? Maraming mga broken families, broken na magkaroon ng relasyon, no? Mga OFWs. Pero sana, ang pakikiusap ko, sana sa inyong pagbalik, buo pa rin kayo ng pamilya nyo at magkasama ang mga anak nyo. Ayas, yan ang advice namin. Huwag nyo patulan yung mga pagsubok. No? Kasi bakit? Pag iniintindi mo yung mga pagsubok, hindi ka makakatapos sa loob ng 2 taong kontrata. Tama ba, mga Isabel? Maganda kasi yung sa yung dito ka pa, may pagsubok ka na. Tama. Tandaan. Ang sinasabi ko dito, more or realities. Totoong mga nangyayari pagdating sa labas ng bansa. Kaya dapat sa mga first timers, magiging handa ka. Bakit? Maraming mga pagsubok, hamon sa buhay pagdating sa labas ng bansa. Narinig nyo kanina sa inyo ni Ma'am Sandra sa modules, tama? No? Pero kahit pa paano, kung may mangyari man, no? Nandiyan naman ang ahinsya ng gobyerno natin. Maliban sa insurance na FWD, mayroon pang nasa gobyerno na ang sasagutin ng ahinsya ng gobyerno. Malaki-laki din yun. $15,000. Kulang-kulang milyon. Gusto nyo? Huwag naman, sabi niyo. Huwag naman. Di ba? Eh paano kung sa pag mga accidental death. Sa natural death, magkano? Magkano? Nabanggit? Hindi rin? Dapat ako nag-lecture ko rin $10,000. Paano pag hindi ka napuruhan? No? $7,500. No? Bakit ko alam? Yung module na yan, sila, accredited, facilitator ng UWA, ako ganun din. No? Today, signatory ng Field Certificate sila, ako ganun din. Yung part ko, yung part nila is part ko, yung part ko, hindi nila part. Sa akin, just in case of emergency. Ayos ba? Yes. Kaya ako na dito. Hindi na ako mag-open ng projector
ang gagawin nyo na lang, may pabuksan na ako sa inyo kung may data kayo. Kasi tuloy-tuloy na kayo ng pintuan. No? Buksan nyo ang cellphone nyo, kung may data kayo, i-search nyo yung Kaagapay space ACTV. Kaagapay space tapos ACTV. Sierra Charlie Tango Victory. No? Yan. Pag nakita nyo, sa YouTube yan ha, nakasalamin, kulay itim, sombrero kulay itim, na parang cowboy. Yan. Pag nakita nyo, nandiyan ha, pag search nyo na, okay. Pag nakita nyo, Kaagapay space Sa YouTube. ACTV, yan ma'am. Ang gagawin nyo, pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin kundi i-subscribe nyo. Bakit? Malaking bagay yan para sa inyo. Ayos mga, salamat ma'am sa iyong mga kamay. Okay, thank you ma'am. Nakita nyo na? Okay. Pag may problema, hindi lang sa Pilipinas, pati pagdating sa labas ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, nandyan po ang Kaagapay ninyo. Sino yan? Walang iba kung hindi ako. Ako po yan. Ako po yan, no? May problema dito sa Pilipinas. Sa Pidos ka pa lang, akala mo okay ka na. No? Nasa Pidos naman talaga yan. After mo Pidos, dapat makaalis ka na. Kaya lang tanong, lahat bang nagpipidos ay nakaalis? Tandaan, hindi lahat ng nagpipidos ay nakaalis. Ang nangyari, Pidos ng Pidos. Inaabot ng isang taon ka pipidos, hindi pa rin nakaalis. Bakit? Dahil sa mga problema na na-encounter. No? Kaya ayon sa batas, dapat ang isang OFW, no? Masubscribe nyo na? Ang isang OFW, bago mag-pidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Yan ang nasa batas. Ito pinatahalaga ngayon na dapat mong maraman. Kasi sa iyong pagkakakala, marami ng mga speakers na natapos na. Akala mo 100% na yung naramdaman mo. Pero pagkatapos kumagtok, doon mo malaman, ma-realize na hindi pa pala sapat lahat ang narinig ko. Bakit? Dito, batas. Ayon sa batas, dapat isang OFW bago magpidos, dapat siya nag-sign ng kontrata. Then pag-sign ng kontrata, ilang araw lang dapat, 3 to 5 days dapat ay flight na. Ang tanong, sana kung 100% ang excitement ko, hindi mababawasan. Kasi bakit? Baka mamaya, after kumagtok, ubos na yung 100% mo na excitement. Magtanong, lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Sino nakapag-sign ng kontrata? Taas yung kamay. Kukunti na. Mas marami ang hindi nakapag-sign ng kontrata. Sabi na hindi nakapag-sign ng kontrata, ha? Bakit ka dito na pa? May ibig sabihin na, bawas na ng 20% ang excitement mo. At dapat, mula nag-apply ka at nabisahan, dapat ikaw ay nakapag-apply ka talaga. No? 60 to 90 days prior. Ibig sabihin, 2 months to 3 months, dapat wala ka na sa Pilipinas. At dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong upuan. Sabi ka, nga ako kayo, 10 months na yan, dito ka na. Another 20%. Ang mababawas ngayon, ang natira is 60%. At dapat, bakit kailangan ko makalis? Ang iba kasi doon, nakapagbayad na ng placement fee sa custody. Ang placement fee, ginagawa yan after ng pag-sign ng kontrata dapat. Talaga. O, after ng pag-pidos, yung paalis ka na. Hindi ba kinuha na ng placement fee? Ang placement fee, halimbawa, 20,000 ang salary mo, magkano ang placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi niyo ba, ha? 1 month salary. Bakit sa akin sobrang laki? Another 20%. Ang mabawas sa iba. Magkano na nila? 40%. At dapat, pag nagbayad ng placement fee, saang lugar? Sa Televisa, sa okay, sa market, sa restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa loob ng agency. Ang iba tahimik na, ako, bakit sa bahay? Dapat sa loob ng agency. At dapat, mayroong paukulan na resibo. Sabi ni Kwa, ha?
resibo. Bakit ako wala? Kaya lumabas. At tatawag na. Bakit? Tatawag ngayon. Okay! Wala kong resibo. 10 months na, hindi pa ako palis. May resibo. Dapat may resibo. Kanina? At dapat kung piniraman sa Pilipinas, pagdating sa labas naman sa lahat ay masusunod. Sir, kailangan bakit masusunod yan? So kung nagbawas ako nung nagbawas, zero, balance ka na, wala ka rin excitement na natira. No? Hindi mo naman hindi na magbawas pa. Okay. Sir, bakit? Kailangan malaman. Nasa batas yan. Pag nangyari sa'yo, ibig sabihin you are victims. Pag tinatawag na illegal recruitment. That is a violation of the Public Act.